ipinasalubong niyo sa akin. Walang anuman niyang anak ko. Sa 10 taon namin pangungulila sa iyo. Samantalang ikay nag-aaral sa Inglaterra. Talagang mahusay. Tama rin! Pambihirang puso mo, Prinsipe Tinyoso. Sa inyong 4 na tudlay, walang malang sumala kahit na isa. Yan ang isa sa mga natutuhan ko sa Inglaterra. Ito ang panoorin nyo. Ito ang gamitin mo. Doon ka! Aha. Ay, aba. Nasaktan ka ba? Saan ka tinamaan, ha? Nasaktan ka ba? Nasaktan ka? Walang anuman pala naman eh. Ay, salamat. Ay, naku. Mamatayan. Bakit di pa wakasalang aking patira? Ano yun? Yan po ang higanting nahuli ng inyong kamanghari nung kayo nag-aaral pa sa Inglaterra. Paano siya natagpuan? Doon po sa ikapitong bundok. Kapitong bundok? Opo. Siya ba'y kaaway natin? Hindi po. Eh bakit siya biniyag? Sapagkat karangalan po ng alinmang kaharian na magkaroon ng biyag na higante. Kung sakaling siya ba'y pawalan, eh makapipinsala ba sa ating kaharian o sa ating mamamayan? Hindi po marahil. Pagkat una po mabait na po naman na higante. At ikalawa wala na po siyang lakas ngayon. Bakit siya nawalan ng lakas? Sapagkat naagaw po ng mahal na hari ang kanyang mutya. Anong mutya yun? Ang mutya pong yun nasa korona ngayon ng mahal na hari. Yun lamang, Gwardiya. Iwanan ninyo ako dito. Sancho? Apo. Mahal na Prinsipe! Mahal na Prinsipe! Kaabagan na po ninyo ako. Wala po akong nagagawang masama. Wagaan na po ninyo ang pamihira. Patayin na ninyo ako.
Halina kayo sa loob at nang kayo makapagpahinga. Sandali lang at kukuha yung makakain at mainom mo na mo. Hardinero? Sino yung matandang yun? Isa pong sawing palad na may sakit. Siya raw po nauuhaw at nagugutom kaya kukuha ko ng makakain at mainom. Bakit di mo ilalagay? Eh wala po kayo bang magagamit? Eh, kumuha ka sa kusina ng palasyo ng pagkain na kanyang kailangan. Opo. At alagaan mo siya sa inyong kubo hanggat siya ay gumaling. Opo. Masarap. Ang pagkain pong ito ay nanggaling sa Prinsesa Proserpida. Sa Prinsesa Proserpida? Opo. At ang bilin po sa akin, huwag kayong paalisin hanggang hindi kayo gumagaling. Mabagin pala ang prinsesang yan. Opo. Eh kung ang lahat ng tao ay katulad niya, ginawa ng mundo. Ginagawa ba niyang kawang-kawang ito sa bala na? Opo. Wala siyang itinatangi. Kumain na kayo. Mga kapatid ko, paano kaya tayo? Lagi na lamang ba tayong ganito? Eh, ano naman ang ibig mong sabihin, Juana? Oh, nakukunwari ka ba? Nalalaman naman ninyo ang ibig kong sabihin, ah. Hindi ba, Laura? Bakit? Natatakot ba kayo sa kasabihang ang tumatandang dalagay, lumalabo ang mata? Aba, eh, hindi naman natin kasalanan kung sakaling tayo mamatay na matandang dalaga. At ang hindi pag-aasawa, ay hindi magiging sagabal sa pag-aakyat sa langit. Ito naman si Proserpida, kung ano-ano ang dinudugtong. Eh bakit ba naman iisipin natin ang pag-aasawa? Ganon maligaya naman tayo. At lahat ng gusto natin ay ibinibigay ng ating amang hari. Tama! Ngunit hindi pa nyo napapansin, ang ating amang hari nagbabalisa at hindi mapalagay. Dahil sa tayong apat na magkakapatid, ay puro babae. At hindi rin siya mapagkatulog. Dahil nga sa walang magmamana sa kanyang corona. Aba, ito ang kapalaran natin. Hindi natin kasalanan na maging babae. Ako'y matanda na. Ngunit hindi ko malaman kung kanino ko ipamamana ang aking settled corona. Ang mga anak ko ay pulos na babae. Kagalang-galang na hari, maaari po bang magmungkahi? Turan mo, mahal na ministro. Babae man po ay maaaring humawak ng kaharian. Oo nga. Ngunit ang karapat dapat maghawak ng kaharian ay isang marangal na lalaki. Mahal na hari, ang mga prinsesa po ay magaganda. Kaya't walang salang makatatagpo sila agad ng mga mararangal na lalaking siyang karapat-dapat. Subalit, wala po lang mga ahas mangibig sa kanila dahil sa nangingimi sa inyong kalakhan. Marahil nga. Datapwat, hindi naman ako pihikan. Kung sino man ang mapusuan ng aking mga anak, ay wala akong tutol. Mahal na hari, Ano yon? magbigay po tayo ng piging sa inyong karawan at anyayahan natin ang mga magino at prinsipe sa iba't ibang bansa. Handugan po natin sila ng sari-saring palaro na makaakit upang dumalaw sila rito sa ating palasyo. At tayo makikipagsapalaran. Alam na po ninyo ang ibig kong sabihin. Mabuting mungkahi, mahal na ministro. At maiipon dito sa ating palasyo ang mga prinsipe at mararangal na lalaki ng iba't ibang kaharian. At bawat isa sa inyo ay maghahagis ng granadang ginto. At kung sino man ang makasambot niyan, ay siyang magkakapalat sa inyong mga kamay. E paano po, kung wala pa kami napupusuan kahit isa man sa kanila? Ang lahat ng ating mga panauhin ay pag-iipon-ipunin ko sa ibaba ng balkonahe ng ating palasyo. Kailangan mamili kayo sa kanila.
naman sakali po ang hari? Kung ang granada ay maagaw ng iba. At hindi ang sadya namin tinatapunan ng makasambot. Eh, paano nga po yun? Siya nga po. Pues asintahin niyong mabuti. Anong pipiliin mo maging asawa? Eh, ikaw ano? Ewan ko nga ba? Ayaw mo ba ng prinsipe, duke, o general? Di prinsipe na. Ako ang gusto ko eh. General sapagkat matapang. Ayoko nga ng general. Sundalo? At bakit? Masama ba sundalo? Hindi. Mabuti sundalo ah. Oo nga, ngunit lagi sa gera at malamang namamatay kagad. O, anong masama nun? Ayaw mo tatanghanin agad siyang bayani? Kahit na, hindi nababagay sa akin na nakaluksa eh. Loka pala ito eh. Eh kung babagay lang pala sa'yo luksa eh, di ba mamatay ang asawa mo? Hindi naman. Maraming mga maharlikang nagsasadya rito sa atin. Nagduki na Luxemburgo at si... Wala akong magustuhan. Ako, lalong-lalo na yung si General Belaisky. At hari pa naman ang papangit. Kung akong tatanungin ako. Ano kaya ang dahilan at siya nag-aayos ng matandang sakitin? Bakit kaya siya ay nagbabalag kayo? Uy, anong tinitignan mo dyan, ha? Wala, ha? O, anong ginagawa mo? Nagpapahangin lamang ako sa labas. Mainit dito sa loob, eh. O, naisip mo na ba makakaisang palad mo? Sino? Isang bunga ng panaginip. Ano? Madali ka. Iwanan mo na yan dito. Tawagin mo hardinero, ha? Opo. Bakit na ba nalagyan ng pagkain ko ngayon? Anong kahulugan ito? Bakit kalakalahati? Bakit ba? Pinagbawal mo sa akin ng maigpit na huwag magsalita o magbalita ng anuman kahit na kanino ni Prinsesa Proserpida. Prinsesa Proserpida? Opo.
Wala pa tayong tuloy. Hinigit nga ako sa kanila. Ang sabi mo bawal sabihin. Kung gayon hindi siguro ipinagbabawal na isulat. Hindi naman po. Hala, isulat mo. Kung sa bagay, hindi naman pinagbawal sa akin ng kumisulat. Ito'y kalahati ng mga pagkain ni Prinsesa Loserfida. Ipinabibigay sa inyo at araw-araw ay ganito raw ang gagawin ko. Bakit kaya ginagawa niya ito sa isang matandang pulubing katulad ko? Ay halos matuyo na rin ang utak ko ng kaisip sa bagay na yan. Ngunit hanggang ngayon hindi ko matuklasan ng dahilan. Baka dahil sa malapit na siyang ikasal. Ikasal? Hindi ba niyo nalalaman na ang mahal na hari ay nagpabando sa buong kaharian na sa linggong papasok o sasapit ay ipagbibigay alam sa lahat. Pinagbibigay alam sa lahat. Sa linggong darating ay mag-iipon-ipon ang lahat ng mamamaya sa harap ng palasyo. Sapagkat ang mahal na hari ay may dakilang pista para sa mga panauhing maharlika. Kahariang ito ng Haring Don Diego ng Ungria upang dumalo. Ayon sa nasasabi sa mga paanyaya at pabando, ang aking mga anak na prinsesa ay magsisihagis ng kanilang granadang hawak. Ang sino mang makasambot ng nasabing granada ay siyang kapalaran ng prinsesang naghagis. Lamang ako nabigo. Lalong-lalo na sa larangan ng pag-ibig ni Ram. Makikita nila kung paano magalit si Ali Biduin. Mabuhay si Prinsesa Josefina! Mabuhay! Mabuhay si Prinsesa Laura!
narito na ang mga prinsipe, duke, konde at mga maharlika ng iba't ibang kaharian na naghahangad na palarin sa mga granadang ihahagis ng bawat prinsesa. Ang una kong ipakikilala sa inyo ay ang prinsipe ng Alexandria, si Prinsipe Eperis. Haring ukol ng Pisa. Pangit naman yung hari niya. Eh, ano, hari naman? Si pangit-pangit eh. Conde Hans ng Luxemburgo. Si Prinsipe Leonidas ng Venecia. Conde Ricote ng Alpas. Si Prinsipe Abdul ng Mustafa. Prinsipe Wilfredo ng Orlandia. General Pilaysky ng Babylonia. Sus Mario, pinasok tayo ng impacto. Duque Rodrigo ng Castilla. Conde Felipe ng Colombo. Si Prinsipe Ahmed ng Moravia. Comandante Campo Amor ng Sevilla. Duque Jenner ng Bavaria. Prinsipe Roberto ng Varsovia. Kaya. Conde Eduardo ng Borgonya. Mahal na hari, naririto na po silang lahat. Prinsesa Juana, ikaw ang unang maghagis ng granada. Si Prinsipe Leonidas ng Venecia ang pinalad sa kamay ni Prinsesa Juana. Inaanyayahan ang mahal na prinsipe sa itaas. Prinsesa Laura, ikaw naman. Si
Prinsipe Wilfredo ng Orlandia ang nagkapalat sa kamay ni Prinsesa Laura. Tumanhi kayo sa tribuna, mahal na prinsipe. Prinsesa Flora, ikaw naman ngayon. Prinsipe Ahmed ng Moravia ang nagkapalat sa kamay ni Prinsesa Flora. Tumito na kayo sa itaas, mahal na prinsipe. Prinsesa Floserpida, ikaw naman. Wala. Sino wala? Sino hinahanap mo? Bakit hindi mo inihagis ang iyong granada? Sa ating mga panauhin ay marami kang mapagpipilian. May mga prinsipe, konde, duke. Ikinalulungkot ko, amo ko. Ngunit wala akong mapili sa kanila. Pues, bukas ipagpapatuloy ang paghagis ng granada ni Prinsesa Floserpida. At ito'y iniutos ko. Lahat ng lalaking walang asawa sa aking kaharian, bata o matanda, ay kailangan dumalo rito. Ang sumuway sa utos kong ito ay aking parurusahan. Tayo na mga anak. Ang pinagtataka ko, kung bakit hindi daw humagis ng granada ang Prinsesa Floserpida. Bakit kaya? Ewan ko. Ang sabi ng ibang tao nakakita doon, si Prinsesa Floserpida raw, merong hinihintay na tao na kataon namang hindi dumalo. Kaya hindi hinit siyang hawakin yung granada. Kaya tuloy, iniutos ng mahal na hari na lahat ng lalaki, bata o matanda na walang asawa ay kinakailangan dumalo bukas. Maalala ko, ikaw walang asawa, hindi ba? Oo. Matanda na ako. Walang kailangan. Ang utos ng mahal na hari ay hindi maaaring mabalik. Kinakailangan dumalo tayo bukas. Hoy, marahil ikaw ang hinihintay ni Prinsesa Floserpida. Ikaw nga marahil. Kaya siguro hindi naghagis ng granada kahapon. Baka nga. Halika, makipagtapalaran ka.
Sumama ka na pakain mo, Hari. Hindi ako dadalhin. Siya nga man, sumama ka na. Ba, ito ba naman tanda ko nga rin, dadalhin nyo. Ano mangyayari sa akin doon? Sumama ka. Eh, pakihata ko, handa mga ako. Dito ka. Kakataon mo ito. Mahal na hari, maaari na po tayo makapagsimula. Narito na po lahat ng mga panauhin. Sir Pida, kinakailangang ihagis mo na ngayon ang iyong granada. Opo, amo ko. Uy! Pukul ko yan! Tawag ko yan! Sinapawag ko! Uy! Ay! Wala! Mahal na hari, nagkamali po yata ng hagis ang mahal na prinsesa. Kinakailangan ipabalik po natin ang granada. Hindi po ako nagkakamali. Ibig mong sabihin tinalaga mong mapakasal doon sa matandang gusgusin? Opo, ama kong hari. Sir Pida, iniutos ko, bawiin ang granada. Tutol po ako, ama kong hari. Buna akin pa siya. Ngunit anak, Hindi na kailangan. Hindi na po ako magbabago. Laking kahiyan. Suwail na anak. Ngayon dinilistanin mong palasyo. Sulong! Madali! Ama kong hari, masama sa inyo magalit. Siya nga naman po. Baka kayo magkasakili. Huwag niyo akong pakialaman! Magpo kayo! Tayo na mahal ko. Baka kayo nagkakamali, mahal na prinsesa. Ministro, kamahalan, ipakasal sila ngayon din. At huwag nang patungtungin muli sa aking palasyo kailanman. Kawawa naman si Flosertinda. Siya may kasalanan. Kapili-pili ba naman niya isang matanda eh? May sakit pa. Mahal na prinsesa, baka hindi lang ninyo ako nakita ng hiyagis ninyong granada. Ako ba yung nakita niyo, mahal na prinsesa? Itapon sila doon sa aking kubo sa gubat. Masusunod po, kamahalan. At kayo, mga anak ko, kailangan sundin ninyo lahat ng aking iniutos. Kung hindi, parurusahan ko kayo katulad ng inyong kapatid. Mahal na prinsesa, ihahatid ko kayo sa kubo sa gubat matapos kayo may pakasal. Mga mamamayan ng Hungria, ayan, malasin ninyo ang sarili kong anak ay hindi natatangi sa katarungan. Ipalalasap ko sa kanya ang lupit ng aking pagpaparusa. Pagsisitihan niya! Luwagan niyo, luwagan niyo! Mahal na prinsesa, nakahanda na po ang inyong higaan. Magpahinga na kayo. Pakitanggal niyo nga ito. Nahiya ako eh. Kayo, hindi pa ba kayo matutulog?
Hindi pa ako inaantok eh. Kayong bahala. Ang sakit ng hari ay malubha. Wala na po ba lunas? Mayroon. Meron pala. Bakit hindi niya sabihin kung ano't nang makuha? Ngunit ang gamot na ito ay hindi maaaring magawa ni mabili. Ano po ang gamot na iyon? Nais naming malaman at kailangan makakuha kahit sa anong paraan. Ang tanging gamot ay gatas ng leon. Garas ng leon. Opo, gatas ng leon. At matangis sa gatas na yan, ay wala na tayong pag-asa upang gumaling pa ang mahal na hari. Eh, paano kung wala kami makuha ang gatas ng leon? Eh, paano? Saan po makakakuha ng gatas na yon? Walang ibang puk na pagkukunan kundi sa ikapitong bundok. Sa ikapitong bundok pa? Opo. Napulos na panganib at pinamumugaran ng mababangis na leon. Sus Mario, Joseph, unang makakarating doon. Ako, si Prinsipe Ahmed, ay nahahandang sungin ang lahat ng panganib. Kahit na nasa dulo pa ng daigdig ang gatas na yan, ay pipilitin kong marating. Makuha ko lamang. Prinsipe Leonidas ay hindi pa iiwan sa iyo. Si Prinsipe Wilfredo ay kasama nila. Mahal na ministro, kailangan magsama sila ng mga kawal. Mabuting mungkahi. Iginagalang kong mga prinsipe. Kinakailangan magsama kayo ng mga kawal. Kawal? Oo. Huwag kayong magtawa. Ang bundok na inyong patutunguhan ay totoong mapanganib. Kahit na. Duwag lamang magsama ng mga kawal. Tama, mahal na ministro. Kaming tatlo na lamang ang lalakad. Mahal na prinsesa, kami lalakad na. At asahan ninyo, babalik kami sa lalong madaling panahon. Nadala ang gatas na leo. Mahal na ministro. Upang mapatunayan ang aming katapatan, aming pagkaprinsipe sa inyo'y napasusukol. Magsipaghanda na kayo. Sino sa inyo mauuna? Ikaw na. Ako na nga. Ako na raw po. Hawakan niyo ako, ha? Huwag kang mag-alala. Kami ang bahala. Baka masakit eh. Tiisin na natin. Nakahanda na po. Na ito ang gatas. At umuwi na kayo. Opo, opo. Ngunit tandaan ninyo. Opo. Na mula ngayon, kayo'y mga alipin ko. Opo, opo, mahal namin Panginoon. Opo. Oh. Alis na po kami. Alis na po kami. Panginoon. Mahal na hari, sa
sa gatas ng liyong yan ay walang salang kayo gagaling. At magpasalamat din tayo na mayroon 3 magigiting na prinsipe na di nalintana ang hirap at pagod. Makarating lamang sa 7 bundok. Ano ang pakiramdam ninyo, kamahalan? Taos hanggang langit, ang pasasalamat ko sa inyo. Kung di dahil sa gatas ng leon marahil... Limutin na po ninyo yan, mahal na Haring Diego. Kung sa bagay po di ka kaunting hirap ang aming dinanas. Kaya nga, tunay po, mahal na hari. Ang kagubatan po'y lumutang sa dugo ng mapapangis na hayop na aming pinatay. Katulad ng mga leon, mga tigre, mga sawang gahita. Bakit? Mga... At hindi lamang yan, mahal na hari. Inis po namin ang init na nagbabagang... Nagbabagang ano? Apoy. Hindi po. Init po ng araw. Kawawa naman kayo, ano? Ang hirap pala ng pinagdaanan ninyo, ano? At ang init na tiniis namin ay higit pa sa init ng apoy. Tunay nga palang kayo'y nagpakasakit ng dahil sa akin. Kailangan gantimpalaan ko kayo. Inyong kamahalan, kung inyong ipahihintulot, ay nais namin sa lalong madaling panahon ay maidaos ang aming kasal. Si Apo. Yun lamang pala Bakit hindi niyo pag-usapan? Kamahalan! Ano yun? Kamahalan! Hari! Anong nangyari? Ano laki ng mahal na hari? Magaling na. Ano yun? May gulo ba? Kamahalan, sinasalakay po ang ating kaharian. Sinasalakay? Opo. Kanino mo po sumasalakay? Bukbong pinamumunuan po ni Ali Biduin. Walang niyang alip bituin. Nariyan po sila sa labas ng bayan. Anong lagay ng ating kaharian? Mapanganib po, kamahalan. Napakarami po ng kalaban. Handa po kami, kamahalan. Magutos po kayo. Ang ating kalaban ay hindi makararating dito sa palasyo. Nalalaman kong kayo'y aking maasa. Kaya't ngayon din ay lumakad kayo. Puksain ang mga tibinyagan at dalhin sa akin ang kanilang watawan. Umasa kayo, kamahalan. Kaming tatlo'y hindi babalik dito hanggat hindi namin taglay ang wataw at ang tagumpay. Kami lalakad na. Umasa ka, mahal ko, na kami Magkikita rin tayo pagkatapos ng aming tagumpay. Pagtubayan na ako ng bathala. Ministro, Kamahalan. magsama ka ng ilang kawal. Opo. Pumunta ka ng Valencia at humingi ka ng tulong sa aking kaibigang Haring Artos. Ay, hindi po, kamahalan. Mga walang niya. Hinaupa naman nilang Mahal na hari. ngayong ako'y may sakit. Uminahon po kayo. Masama po sa inyo magalit. General, bago pa lamang lumubog ang araw, malamang ang labanan ay nasa loob na ng kaharian ng mga binyagan. Napakarami nila! Wala tayong laban!
Huwag kang mag-alala, Prinsipe Leonidas. Sapagkat ngayon may patungo ang suko kay Haring Artus upang humingi na sa klolo. At piyo naman darating si Haring Artus. Ang kung siya'y magtagumpay sa labanang ito, ay tiyak namang mahina ng kanyang hukbo pagkatapos. Alam niyo na ibig ko sabihin. Kapitan, mahal na prinsipe, ano ba hinihintay niyo? Sigurin! Mga kawal! Sumunod kayo sa akin! Mahal na prinsesa! Ministro, ano ang dahilan at napagawi kayo rito? Sinasalakay po ang ating kaharian. Kinakailangan lumipit kayo. Ngunit wala po rito ang aking asawa. Saan siya naroon? Kinalad ka ng 3 prinsipe upang ipain sa mga leon. Ipain sa mga leon? Kawal! Opo. Ngayon din ay hatid ang mahal na prinsesa sa palasyo. Opo. Sumama na kayo sa kawal, mahal na prinsesa. At kayo? Ako'y patungo sa kaharian ni Haring Artus ng Valencia upang humingi ng tulong. Diyan na kayo, mahal na prinsesa. Tayo na! Kaya! Dr. Pida! Dr. Pida! Dr. Pida! Dr. Pida! Dito na lamang ako, kawal. Opo, kamahalan. Bumalik ka na sa palasyo. Ngunit huwag mong masabi kahit kanino na ako'y narito, ha? Opo, kamahalan. Aba, mahal na prinsesa. Dito na muna ako tutuloy habang may digmaan. Opo. Pumasok po kayo. Makakalis ka na. Opo, kamahalan. Huwag mong limutin ang pinagbini sa'yo ng mahal na prinsesa, ha? Opo. Ministro, pamahalan. Umiwalay ka na. Magtungo ka sa palasyo, sabihin mo kay Haring Diego, narito na ako. At ako na ang bahala sa mga hindi binyagan nito. Masusunod po, mahal na Haring Artus. Tayo na, Sultanos! Ministro, pakisabi mo rin na si Sancho, kasama rin ng hari. Sancho! Mahal na hari!
bago dumilim, magiging hati ng kaharian ng Hungria. At sisigla na naman ang aking trono sa 4 na magagandang prinsesang anak ni Haring Diego. Hari! Meron po tumarating! Baka ho mga kalaban niya! Tanungin mo at kilalanin kung sino sila. Opo! Huy! Huy! Madali lamang! Huwag kayong titilo! Magpakilala kayo kung ayaw ninyo maghalo ang balat sa tinulupan! Kaibigan, hindi tayo magkalaban. Anong hindi magkalaban? Bakit hindi nyo pakilala? Hoy! Sadali lang mga bastos! Hindi ba nyo kilala kung sino kikiusap sa inyo? Mabuhay ka o mahal na Haring Artus. Ano ang lagay ng labanan? Masama po kamahalan. Kaya kami nagpapasalamat at kayo dumating. Siguro tutulog-tulog kayo, no? Sancho! Mahal na hari. Kapitan! Kamahalan. Isugod mo ang bumugbo. Ngayon din! Opo, kamahalan. Kamahalan! Ano yun? Ay po, Punang Kristiyano, dumarating! Sultanos! Prepared! Tagumpahin sila! Dali! Avance! Sugo! Mahal na hari! Pamamputi po yata kasama ko sa mga sugod-sugod. Sige, Sancho. Sumama ka. Ngayon din ho! Ngayon din. Mamaya na ho. Napakarami nila. Kinakailangan tayo umurong. Hindi ko alam ang katagang umurong. Yan ay binibigkas lamang ng mga duwag. Ngunit kamahalan, para ho silang langgam sa dami. Kung gayon, tayo nga patahigit na kailangan ng ating mga kawal. Aba, mahal na hari. Lima po tayo. Tayo na! Ano pa hinihintay ninyo? Bakit hindi kayo sumunod sa akin? Sunod na po kami! Kaya! Tara! Hoy! 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 Sarapitan nyo! Sarapitan nyo! Mahal na hari! Mahal na hari! Sumakat po pili! Mga duwag!
kamalasan sa pag-aasawa natin ito? Ay, ewan ko nga ba. Siyang ano? Kauna-unahang kamalasan, nagkasakit ang mahal na hari, hindi natuloy ang ating kasal. Pangalawang kamalasan, pinahanap tayo ng gatos na leon upang makagaling daw sa mahal na hari. Hanggang sa inabot natin ang mahirongan ng ating mga pigi. Pangatlong kamalasan, nang makuha na natin ang gatas ng leon at umigi naman ang mahal na hari, ay eto, gulo, digmaan, kailan pa matutuloy ang ating kasal? Siguradong pagkatapos na ng gulong ito. Pagkatapos na ng gulong ito, kung wasak naman ang kaharian ni Haring Diego sa dami na sumasalaki ng mga kawal ni Ali Bituin. Maalala ko nga pala. Bakit tayo hindi humingi ng tulong sa hari na kagubatan? Yung kinuna natin ang gatas ng leon? Oo, nga. Ayoko na. Hindi pa magaling ang mga hero natin wala nang ibang makaluluna sa ating kalagayan. Tama yung naisip mo. Tayo na. Ano? Tama ka na nga lang. Tayo na. narito kayo. Ang labanan ay wala rito. O Panginoon namin, tulong ninyo yung aming kailangan. Napakarami ng dibinyagan. Kami umurong pagkat walang laban. Mga duwag, pinuno ng kalaban ay aking inutas ng espada kong matalas. Kahanga-hanga ang inyong gilas, aming Panginoon. Kaya't kami muling sumasamo at humihingi ng tulong.
Kapag laban ng to'y di na pagtagumpayan, kaya hiya kaming tatlong prinsipeng kinikilala ng buong kaharian. Ang inyong suliranin ay madaling malulutas. Sa aking kapangyarihang taglay, ang lahat ng kalaban ay saglit na mahutas. Higanting halipin, uutusan kong liyag. Digmaang yay, matitigil na singgat. Subalit, pagkatapos ng lahat ay matupad, sisingil ako ng karapatang bayan. Sa inyo pong kahiling ay kaming tatli walang tutol. Kapag kami nagtalo si Ray, kayo na pong humatol. O dakilang Panginoon, ano po ang inyong ipagutos? Ngayon din, ay puksain mo ang lahat ng mga dibinyagan na sumasalakay sa Matutupad po dakilang Panginoon. Hala, lumakad ka na! Salamat at nagbalik ka. Sa kagalakan naghahari sa aking dibdib. Hindi ko malaman ang aking sasabihin. Walang kailangan. Pagkat ang kawika ay sa mga puso nagkakaunawaan, sagaba lamang ang salita. Mahal kong prinsesa, tunay bang mahal mo ako? Hindi pa ba sapat ang katapatang ipinamalas ko sa iyo? Salamat sa may kapal at dininig din ang aking dalangin na iligtas ka sa mga mababangis na leon. Paano ko nga ba nakaligtas? Isang himala ng langit. Marahil ayaw pa nila akong mamatay. Pagkat nalalaman nilang may isang magandang prinsesang nagmamahal at naghihintay sa aking pagbabalik.
Hindi mo pa sinasagot ang aking tanong. Hindi pa ba sapat sa iyo na ako'y buhay pa? Ako naman ang sagutin mo. Bakit ba umibig ka sa isang matandang gusgusin? Isang himala rin ng langit, katulad ng pagkaligtas mo sa mga leon. Sige na, sagutin mo na ako. Bakit nga ba umibig ka sa isang matandang pulubi? Ewan ko nga ba. Sapat nang sabihin ko sa'yo na ako'y matagal nang umiibig sa isang lalaki sa pangarap. Nakita ko ang lalaki yon na naliligo sa batis ng palasyo, na siyang larawang katuparan na aking pangarap. Noon pa naipasya ko na anumang anyo na ipagkaloob sa kanya ng tadhana ay siyang magmamayari na aking puso. Yata't nakita mo ko nun? Roserpida, isa kang dakilang babae. Mahal kong asawa, nakasal at nakasal tayo, ngunit hanggang ngayon ay hindi ko pa batid ang tunay mong pagkatao. Ako'y si Prinsipe Don Juan Teñoso ng Valencia. Prinsipe Teñoso? Oo. Mahal kong asawa. Prinsipe Teñoso, ano ang dahilan at nagbalat kayo ka? Yon ay panata kong tinutupad upang mapawi ang sumpa ng ama kong haring aking nalapastangan. Ito'y kinakailangan kong gampanan. Hanggat hindi ako pinatatawad, ay mananatili akong pulubi sa harap ng karamihan. Yung ba ang dahilan? Oo. Tila hindi mo ikinatuwa nang malaman mong akong iyong asawa isang prinsipe. Labi sa aking kaligayahan. Ngunit ang ikinalulungkot ko ay hindi ko masasaksihan ang kasal aking mga kapatid. Makadadalo ka Sa ganitong kasuotan? sa isang kasuotang nababagay sa iyo at yan ang kasuotang prinsesa. Saan ako kukuha? Ang ganda! Ito ba'y tunay? O ako'y nananaginip lamang? Yan ang kasuotan mo sa kasal ng iyong mga kapatid. Walang kasing ganda. Ang iyong sasakyang kamahalan. Salamat, mahal kong prinsipe. Sa palasyo na tayo magkita bukas. At pakatandaan mo, doon ka umupo sa tabi ni Reyna Blanca. Yun ang aking ina. Maasahan. Mahal ko.
Wala pa si Proserpida. Hindi na bale. Ministro, Kamahalan. pasimulan na ang kasalan. Opo, kamahalan. Mga kamahalan. Hindi yata dadalo si Proserpida sa kasal natin. Baka kinahiya niyang isutang lumang damit na pinadala natin sa kanya. Oo, darating yun. Nakikita niyo. Mahal na hari, Simulan na ang kasal. mga prinsipe, magsisimula na tayo. Ang kanyang kamahalan, si Prinsesa Proserpida. Ganda ng damit. Hindi yan ang pinadala natin sa kanya. Saan niya kaya kinuha yun? Ang kanyang asawa. Mga kamahalan, ang kanya pong asawa ay patay na. Patay na. Opo. Kamahalan? Reyna Blanca? Prinsesa Proserpida. Opo, patay na. Ayon sa mahal na Prinsesa Proserpida, ang kanya raw pong asawa ay ipinakain sa mga leon ng 3 prinsipeng yan. Kasinungalingan! Sa sinabi mong yan ay ang mahal na Prinsesa Proserpida ang iyong nilapastangan. Wala naman namin sinasabi! Dali naman! Matagal na akong nagtitimpi sa inyong 3. Mahal na Haring Diego, ang inyong mga magiging manugang ay pawang mga duwag. Ano? Oo, mga duwag. Sapagkat iniwanan nila ako sa labanan. Tama, sinabi ng mahal na hari. Iniwan niyo kami sa labanan. At ang kasinungalingan mo ay higit sa kasinungalingan ng iyong hari. Humanda ka lalaki at buhay mo ang kabayaran. Kamahalan, isa-isa lang. Mga prinsipe, mahal na hari. Galang ng akin ko. Baba mga ama. Inaramdam ko, kaibigan Diego. Ang Mercader! Hindi ba yan ang hari ng kagubatan? Siya na nga. Pang-4 na kamalasan. Ipagpatawad po ninyo mga kamahalan ang pagdalo ko rito ng walang pahintulot. Ano ang iyong pakay? Ako po isang mangangalakal. Naparito po ako upang magharap ng sakdal laban sa mga taong sa akin may pagkakautang. Ginoo, tila hindi nararapat na sa ganitong pagkakataon mo pa ay hayag ang iyong mga habla. Sa buong palasyo may kasayahan at kaguluhan. Kung sa bagay, sa isang banda nakabuting iyong pagdating. Subalit matanong nga kita, bakit dito ka nagsadya sa paniningil na yan? Pagkat batid ko po kamahalan na mga taong may pagkakautang sa akin ay naririto. Nandirito sa aking palasyo? Opo, kamahalan. At sila'y walang iba, kundi ang 3 prinsipeng magiging manugang ninyo.
Mahal na hari, wala pong katotohanan ng kanyang sinasabi. Patutunayan ko po sa inyong lahat na mga sinungaling ay silang tatlo. Oh. Mahal na hari, samantalang kayo'y nagtutos, ako'y mamamahinga muna. Kayo masusunod. Ipatatawag ko na lamang kayo. Maraming salamat. Oh. Aba, mga granadang ginto. Oh. Mga gintong granadang walang pagpipitagang pinagpalit sa watawat ng mga tibinyagan upang ipantakip sa kanilang kaduwagan sa labanan. Mga prinsipe, paano na pa sa kamay niya ang mga ito? Mahal na hari, hinako po niya sa amin ng mga granadang yan. At hindi lamang yan, mahal na hari. Ang gatas ng leyon na siya nagpagaling sa inyo ay galing sa akin. Ngunit, ang kapalit naman ay ang pagkahero ko sa kanilang mga pigi bilang tanda na sila'y mga alipin ko. Patunayan mo, Ginoo. Ngayon din po. Prinsipe Hamid, sa kaliwang pigi, hinirohan kita. Pinagkakaila mo ba? Wala akong dapat pagkailangan. Huwag kang kikilos, kundi mamamatay ka. Ayan po, kamahalan. Ang tanda na siya ay alipin ko. At taglay din po ng dalawang prinsiping yan. Ang tandang ito. Kawawa naman. Ipinagpalit ang kanilang mga karangalan. Mabuhay lamang ako. Manhari! Huwag ka na tumulong. Katulungan po, mahal kong prinsipe. Ang dalawang yan ay kaya na ng prinsipe mo. Prinsipe mo? Oh. Bakit? Kilala mong Ginoo? Siya ang aking anak. Prinsipe Tenyoso. Galing. Amang hari, sigilin na po ninyo sila. Maawa kayo sa amin. Bayaan sila. Naniniwala kami sila'y nagkasala. Ngunit ayaw nilang aminin dahil sa sila'y mga lalaki may kahihiyan din. Siya nga po. Talagang may pagmamahal na kayo, no? Kung nagkasala man po sila ay dahil sa hangad nilang kayo ay mabuhay at mailigtas ang ating kaharian. Itigil ang labanan! Itigil ang labanan! Inaakala kong sapat na ang mga katibayang ipinamalas mo sa amin. Nasaktan ka ba? Hindi. Nasugatan ka ba? Hindi. Ni Galos wala. Tenyoso. Buhay ko. Mahal ko. Prinsesa Proserpida! Prinsipe Tenyoso! Di agad may asawa ka na? Opo, si Prinsesa Proserpida. Hindi ko maintindihan ang pangyayari. Ako'y naguguluhan. Siya po ang matandang pulubi na hinagisan ko ng Granada. Ako nga po ang matandang nagbalat kayo upang mapawi ang sumpa na ama kong hari. Igawad po ninyo sa akin ang inyong kapatawaran. Malao na kitang pinatawad. Ministro, kamahalan, tawagin ang arsobispo. Ituloy ang kasal ng mga prinsesa at mga prinsipe. Masusunod po, kamahalan. Balay. Reyna Blanca, ito'y malaking karangalan. Ang karangalan po'y amin. Mga prinsipe, mga prinsesa, magsiayos na kayo tuloy ang kasal. Mga panawin,